Gusto mo bang maging isang TESDA scholar at di mo alam kung paano mag-a-apply? Ano-ano mga kurso na pwede mong applyan na mayroon pang libreng allowance at test equipments? O tuturo ko sa inyo ngayon kung paano natin uumpisahan ang mga kailangan natin gawin para makapag-apply tayo sa TESDA scholarship. At sa dulo ng video naman ay kung paano tayo mag-a-apply at sasagutin natin ang mga madalas na tanong o frequently asked questions. So, paano ba tayo magiging scholar sa TESDA na merong allowance at merong test kits? Kung nakatulong ito sa inyo, mag-subscribe naman kayo. Tara, umpisa na natin. Paalala lang po, ang video na ito ay may chapters. Ayan yan nasa araw. At kung saan po pwede nyo balikan ang gusto nyo lang na topic. Halimbawa, hindi nyo masyado naintindihan o nakalimutan nyo, pwede nyo balikan ng specific na topic. Okay? Punta lang kayo sa description sa ilalim ng video at i-click nyo lang ang topic na gusto nyo. Okay? So, meron tayong 4 na klase ng scholarship program. So, ang unang-una ay ang Universal Access to Tertiary Education. Ito na yung after ng high school. Okay? So, yan yung UAQ TEA. And then, ang susunod ay ang Private Education Student Financial Assistance o kilala sa PESFA. Okay? And then, ang ikatlo ay ang Special Training for Employment Program. Kung gusto nyo naman pagkatapos mag-training, trabaho agad. Okay? So, yan yung tinatawag na STEP. At yung huling-huli ay Training for Work. Ito, trabaho rin kaagad to. Yan yung trabaho kilala sa TWSP. Okay, so 4 yung pagpipilian nyo at iba-iba ang qualification niyan. Kaya dito pa lang, dapat alamin nyo na kung saan kayo po pwede at saan kayo makakakuha ng scholarship. Okay, so isahan natin sa number 1, ang Universal Access to Tertiary Education o yung UAQ-TEA. Ito ay ang libreng education, hatid ng Republic Act 10931. So kasama rito ang libreng competency assessment, yan yung NC, at yung allowance, at may toolkit. So may libreng mga gamit yan, ano? Okay? Ang mga qualifications naman para doon sa nabanggit natin kanina. Okay, so dapat may 10 taong basic education, meaning elementary at high school dapat at least 10 years ang natapos nyo. At iba pang requirements na nakasaad sa training regulation kung ano yung mapipili nyo na kurso. Meron din doon qualification. Okay? So, yan yung basic, at least 10 years na education. And the next, sumailalim na sa NCAE o MATB o kaya ay profiling. And the next, hindi dapat college graduate. And then, hindi holder ng National Certificate 3. So, wala ka dapat NC3 o mas mataas pa. Maliban na lamang kung enroll ka sa Level 4 bundled programs. So, kung bundled programs, pwede. So, walang scholarship grant na galing sa ibang ahensya ng gobyerno. Katulad ng mga school scholarship grant, yun, dapat wala kayo nun, okay? So, at ang huling-huli ay dapat ikaw ay Filipino citizen. And then, ano naman ang mga top courses dito sa UAQ-TEA o Universal Access to Tertiary Education? Ang mga top courses natin dyan ay, ayan, makikita nyo sa kanan. Ang una-una ay ang Electrical Installation and Maintenance. NC2 po yan, okay? So, Computer System Servicing, Food, Beverage, and Services. And then, huling-huli ay Shielded Metal Arc Welding, NC1, okay? So, yan lang po yung mga top courses. Marami pang iba na courses na pwede pagpilian, okay? So, next, number 2 na tayo. Option number 2 ay ang Private Education Student Financial Assistance o tinatawag na PESFA. Ang PESFA ay ang program ng TESDA na nagbibigay ng tulong pinansyal para sa mga marginalized. Marginalized, ibig sabihin, hindi mayaman, hindi mahirap, at yung hirap mag-aral. So, ngunit karapat-dapat ng mga estudyante ng technical o vocational at training programs. Okay? So, yan po yung category na yan. So, ano naman ang mga qualifications dito? Unang-una, at least dapat 15 years old pataas sa simula ng training program. Susunod ay ang natapos na ang 10-year na basic education, kamukha nung nabanggit natin ng una. Pwedeng ALS graduate, yung Alternative Learning System. At hindi lalagpas sa 300K ang taon na kita ng pamilya. Kumbaga sila yung mga indigent. Ano? Okay. So, Filipino citizen, pwede mag-avail ng libreng training at assessment. Meron din silang student allowance at meron pang book allowance.
Okay, so halos wala na kayong gagastos dito. Meron pa. Okay, so ano naman ang mga top courses para sa PESFA? Okay, so sa kanan makikita nyo yun yung Shielded Metal Arc Welding. Meron din silang driving 2 and C2 po yan ha. At electrical installation and maintenance 2. Saka bread and pastry. So yan lang po yung mga top courses. Marami pa pong ibang mga courses kung saan kayo magkaka-interest. Okay, so option number 3 na tayo ay ang Special Training for Employment Program o tinatawag na STEP. Meron din tayong video nito tungkol sa STEP. Panoorin nyo lang. Okay? So, ang STEP ay ang programa ng TESDA para sa mga mamamayan na nagdanais magkaroon ng skills na magagamit sa pagninegosyo o sariling hanap buhay. Okay? So, more on entrepreneurship to sa kas. So, pumili lang sa mahigit na 70 qualifications o training sa ilalim ng STEP. Okay? So, ano naman ang mga qualifications dito? Una-una ay hindi bababa sa 15 taong gulang sa simula ng training program. And then, of course, dapat Pilipino at pwede kayong mag-avail ng libreng training at assessment. And then, libreng entrepreneurship. Ganda yan, ha? Entrepreneurship training at libreng starter toolkits. Okay? Lahat yan libre. Kaya, enroll na kayo. Okay, so ano-ano naman ang mga top courses sa STEP o Special Training for Employment Program. Unang-una ay ang bread and pastry production. Okay, NC2 po yan. And then meron silang welding. NC2 rin po yan. At hilot. Okay, top courses din po yan. Wellness and massage at saka cookery. Okay, so yan po yung mga top courses para sa STEP. Okay, next is ang Training for Workforce Scholarship Program o TWSP. Pero din po tayong video niya. Kung gusto niyo specific, pwede niyo panoorin. Ang TWSP ay sagot sa issue ng job skill mismatch. Layunin nito ang matiyak na ang labor force requirements ng industriya ay mapupunan. So, pumili sa mahigit 230 qualifications. Ang dami niyan, 230 courses po yan sa ilalim ng 18 sectors. Okay? So, ano naman ang mga qualifications natin dyan? Hindi bababa sa 18 taong gulang o 18 years old matapos o sa pagtatapos ng training program. Dapat Filipino citizen at pwede rin kayong mag-avail ng libreng skill training at libreng assessment. Okay? So, ano-ano naman ang mga top courses para sa TWSP? Okay, so makikita nyo sa kanan, yung raised organic hogs. Okay, more on agriculture po ito, no? Food processing, domestic work, at saka fish capture. Okay, so kung mahilig kayo sa agriculture, yan, marami po kayo matututunan dito. Okay, so iba pa natin mga video na po pwede nyo panoorin regarding sa TESDA. Meron dito din tayong driving NC2. So, libreng training course po yan sa TESDA. At meron din tayo mga bagong libreng training sa program sa TESDA. Paano tayo mag-enroll o pipili ng course sa TESDA? At ang pang-apat ay ang good news, mga bagong course sa TESDA, kamukha ng content creator at saka sa mga future vloggers. May video rin po tayo yan, okay? Paano mag-enroll at mag-register? At marami pang iba. Okay, so sa dulo ng video makikita nyo ang playlist. Click na lang yung playlist at makakapili na kayo ng mga videos na gusto. Paano naman tayo mag-apply sa TESDA online? Okay, ito na yung pag-application natin na gagawin. So, makinig kayo mabuti rito at ito yung step-by-step na gagawin natin para makapag-apply tayo. Kaya una, visit tesda.gov.ph/barangay. At ito, ang yung nasa kanan, yan na eksaktong makikita nyo pagpasok nyo sa website. Okay? So, hanapin nyo lang yung online application at i-click nyo yung online application. Okay, next, step number 1. Ito na yung application form and your details. So, pilapan nyo lang yan at ilagay nyo ang mga detalye nyo, personal details. Okay, and then go to step number 2. Yan yung pinaka-second page. Yan naman yung other information. Tungkol sa guardian, sa father, and then click nyo lang yung I agree and click nyo lang at the end, click nyo na yung create button. Okay? So, step number 2 pa rin tayo. Ito na yung sinasabi ko kanina na 3
courses. So, mamimili kayo ng tatlong gusto nyong mga courses. So, kumbaga, priority, second priority, and last priority. Okay? So, after na makumpleto nyo na yung form, makaka-receive na kayo ng confirmation email sa inyong email address at ibibigay ang inyong unique ID. Okay? So, andun na yung mga information. Ano? So, ang gagawin nyo na lang ay mag-iintay kayo ng feedback from TESDA office. Okay? So, yan na yung manggagaling sa inyong email. Okay? So, yung unang email sa inyo is confirmation na nag-register kayo at nag-apply kayo. And then second, mag-iintay naman kayo ng reply mula sa TESDA. At sila ang magbibigay ng information tungkol sa date ng training at ng venue. Okay, maliwanag? And then, ano na mga susunod natin gagawin? Know which of the available scholarship program you are qualified. So, pinapili kayo ng tatlo. Doon sa tatlo na yon, piliin nyo na kung yung the best na makukuha nyo na course. Okay? So, prepare nyo lang ang lahat ng requirements and then proceed with your application. Meron din mga internet-based o hindi nyo na kailangan lumabas na inyong bahay at libre din po yan sa TESDA. So, tumatanggap ba ang TESDA ng ALS o Alternative Learning System graduate? Yes, tumatanggap po sila. Okay, magkano naman ang allowance na matatanggap sa mga scholarship program? Okay, at ano-ano pa mga ito? Una-una, retraining and assessment. Kalawa, yan yung living allowance na 160 per day. At tapos, pre-uniform t-shirt, okay, na merong allowance din na 500 pesos. At internet allowance na 500 pesos. And lastly, meron kayong 1-year accident insurance sa GSIS. Okay? So, ano naman ang hotline ng TESDA? Okay, ayan. Meron tayong number dyan, meron tayong Globe, saka smart telephone number, at meron din tayong email address kung sakaling meron kayong mga katanungan. Okay? At pwede rin kayong mag-comment dito kung meron kayong gustong malinawan at meron pa kayong mga tanong. Huwag nyo rin kakalimutan, mag-comment na rin kayo, mag-like at mag-subscribe na rin kayo sa ating channel. Okay? So maraming salamat sa panonood at sana may natutunan ulit kayo sa ating video. Maraming salamat po and God bless.